Kapag pumanaw ka ba, automatic bang makikinabang ang pamilya mo sa SSS benefits mo? Alam mo ba na kung lampas 21 years old na ang anak mo, baka wala silang makuha kahit piso? At eto pa, posible pang magulang mo ang makinabang kaysa sa asawa o anak mo. Kaya kung umaasa ka lang sa SSS, teka muna, baka hindi ganon ang inaasahan mo. Magandang buhay mga ka-SSS! Usapang seryoso tayo ngayon kasi pera to na pinaghirapan mo buwan-buwan. Kung hindi mo alam ang rules ng SSS death benefits, baka sa huli, maling tao ang makinabang. So, unahin muna natin, sino ba talaga ang unang may karapatan? Una sa listahan, ang mga primary beneficiaries. Ito ang asawa at mga anak na hindi pa 21, hindi kasal, at hindi employed. Kung lagpas 21 pero incapacitated physically o mentally, pasok pa rin. Kung wala na silang lahat, doon lang papasok ang secondary beneficiaries, ang mga magulang. At kung wala na ring magulang, saka pa lang mapupunta sa anak na over 21. Kaya malinaw, may hierarchy. Pero teka, iba ang kwento kung ang miyembro mismo ay retiree pensioner na. Anong mangyayari kapag siya mismo ang pumanaw habang tumatanggap na ng pensyon? Kung pensioner na ang miyembro, may dagdag na rules. Primary beneficiaries, makakakuha ng 100% ng monthly pension kasama ang dependents pension para sa mga anak na qualified. Pero kung wala ng primary at namatay siya within 5 years mula nang magpensyon, ang secondary beneficiaries naman ang makakakuha ng lump sum para kompletohin ang guaranteed 60 months. Pero paano kung hindi umabot sa requirement ang hulog? Doon papasok ang lump sum benefit. Ganito yan. Kung kulang sa 36 contributions, hindi qualified sa monthly pension ang pamilya. Pero may lump sum benefit pa rin. Halimbawa, si Ana, 45 years old at 20 contributions lang ang nahulog bago siya pumanaw. Hindi sapat para sa monthly pension. Pero ang asawa at anak niya ay makakakuha pa rin ng lump sum benefit. Kaya, kahit kulang ang hulog, hindi zero, may makukuha pa rin. Ang tanong ngayon, saan ba napupunta o nakukuha ang bayad? Iyan naman ang titignan natin. Ano-ano ang benefit payment options? Pinakamadali, UMID card na naka-enroll as ATM. Kung wala, PesoNet, e-wallets, remittance centers o cash outlets. Kung confined ka sa institution, cheque ang bayad. Pero hindi lang yan. May dagdag pang benepisyo na kasama sa package. At dito, nagiging mas interesting. Meron pang 13th month pension tuwing Disyembre. 1,000 additional benefit mula 2017. At para sa mga bata, may dependents pension pa. Pero teka, huwag agad masiyahan. Dahil hindi lahat ng nakasulat sa papel, makukuha mo ng buo. Bakit? May deductions din na pwedeng ibawas. Pwede pa rin kaltasan ang benepisyo para sa unpaid loans, overlaps sa ibang benefits, o overpaid pension cases. Kaya kung akala mo automatic at buo na matatanggap ng pamilya mo, hindi pala ganon kasimple. Kaya mga ka-SSS, huwag kang umasa sa automatic ang SSS para sa pamilya mo. Oo, malaking tulong siya pero maraming kondisyon. Kung mahal mo sila, paghandaan mo na ngayon pa lang. So tanong ko sa'yo, SSS lang ba ang plano mo o may backup ka pa para siguradong secured ang pamilya mo? I-comment mo sa baba. Kung may natutunan ka, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na to para mas maraming makaalam. Ingat lagi at kita-kits sa susunod nating video.